Kung gaano kabilis lumutang, ganito rin kabilis nawala si Senador Bato de la Rosa sa Senado. May 11 nang muli siyang pumasok sa Senado na nauwi pa sa habulan. Kasabay ng kanyang paglutang, lumabas din ang ICC arrest warrant laban sa kanya na bitbit pa mismo ni dating Senator Antonio Trillanes IV. May 13 naman nang nanawagan ng suporta si Bato sa pamamagitan ng kanyang Facebook Live kaugnay ng umano'y planong pag-aresto sa kanya. Ito'y lalo pat kinumpirma ng NBI na anumang oras, maaari na siyang arestuhin. We can enforce the arrest anytime kahit na nag-session, but we need not do it because when there was a move already from Senator Marcoleta to put si Senator Bato into protective custody ng Senate, medyo hard line na yun magkakaroon na ng kiskisan pa rin. Hanggang sa magkabarilan sa loob ng Senado. Dahil dito, napilitang umalis muli sa Senado si Bato. Itinuring ng NBI na persons of interest sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Robin Padilla. Mariin itong itinanggi ni Senador Padilla. Siguro po, mas maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon. Kasi mas maganda yung official. Samantala, hinimok ng Malacanang si Bato na muling lumutang at harapin ang mga kasong ibinabato sa kanya. Kakaroon po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Na kapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Pero kung ang kanyang upperclassman na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang tatanungin, mas mainam na harapin na lamang ni Bato ang kaso. Ang sa akin lang is, alam mo kung talagang inosente naman siya, then he has to, submit himself to the law. Dumaan siya sa maayos na proceeding sa pagtugsa sa kanyang kaso. And I wish him all the best. Kasi si Senator Ronald naman, naging tao ko talaga yan. Nakasama ko talaga yan sa PAOK TF. Nakasama ko yan sa Mindanao. Maganda talagang puso niyan. Ito lang siguro, medyo may mga complexities dito sa kanyang mga action recently. Dagdag pa ng alkalde, ang pagkanta ni Bato ng PMA hymn ay isa umano sa paraan ng paghingi nito ng suporta. It's more of an appeal for support siguro. Kaya lang, hindi rin maganda ang dating sa ibang mga graduates ng PMA. Kasi it is actually a political issue. Kaya marami rin nagsabi na huwag mo idamay yung ating institution, yung academy. Pinaalala ng Pangulo ang honor code ng PMA. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang honor code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Samantala, muling humingi ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema ang kampo ni Bato laban sa anumang tangkang pag-aresto sa kanya. Ayon sa kampo ng senador, walang bisa ang nasabing arrest warrant dahil hindi ito nagmula sa isang lokal na korte. Hiniling din ng kampo ni De La Rosa na pagbawalan ng pagpasok ng mga otoridad sa Senado para manmanan, dakipin o arestuhin ang sinumang senador. Iginiit din nila na hindi dapat hinaharangan ang pagpasok ng mga senador sa gusali ng Senado. Sa ngayon, wala pa ring impormasyon ang NBI kung nasaan na si Senator Bato de la Rosa. Angel Arquero, RNG News.